Magandang gabi po sa bawat isa sa atin dito sa loob ng iglesia at gayon din po sa online na nanonood, kikinig sa ating pong midweek service. At sa ating pong pasisimula, tayo po muna ay dumulog sa Panginoon sa panalangin at inanyayahan ko po kayong magsitayong lahat. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal, muli sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian sa gabing ito. Dalangin po namin ang iyong patnubay, pangunguna sa aming kalagitnaan. Lalo higit, Panginoon, sa iyong lingkod na maghahayag na iyong salita na maging daluyan po ang aking mga labi ng biyaya at pagpapala ng bawat isa at masumpungan po namin ang aming pong mga pangailangang espiritual. Tunay nga, Panginoon, wala kaming magagawa kung sa sarili lang namin, kaya hinihingi po namin ang iyong banal na espiritu, ang siyang manguna, Panginoon, sa aming pong gawain at maging sa bawat isa na gaganap ng tungkulin sa gabing ito. Dalangin din po namin ang mga kapatiran patungo rito. Ikaw po ang mag-ingat, maggabay at makasama po namin sila sa iyo pong inihandang biyaya sa gabing ito mula po sa iyong salita. Lahat pong ito ay aming tinatagubinin at pinasalamatan sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po umawit sa ating Panginoon at ating awitin, When We All Get to Heaven. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sun. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. At susunod na awitin, Stand Up for Jesus. Stand up for Jesus, Ye soldiers of the cross. Defy His royal banner, it must not suffer loss. From victory on victory, His army shall He lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. For to the mighty conflict, in this His glorious day, we are our men now serving against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in His strength alone. We are
will fail you. Ye cannot trust your own. Put on the gospel armor, each piece put on with prayer. Bear God's ordination, be never wanting there. Stand up for Jesus. The strife will not be long. He stayed the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, a crown of life shall be. With the King of glory shall reign eternally. At habang inaawit ang God's wonderful people, ating kamustahin ang bawat isa. I love the chill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the chill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heaven. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Maaari na po tayo magsiupo at atin na pong ihanda ang ating puso't isipan at ating tawagin Brother Conrado Castillo para sa ating preaching. Muli po magandang gabi sa bawat isa sa atin, maging sa kanila pong mga tahanan. Tayo po muli ay dadako sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. At
Ang ating pong paksa sa gabing ito ay ang si Kristo ay tinukso ni Satanas, ano? At makikita po natin kung ano ang pamamaraan ng ating Panginoong Hesus na siya na ating magagamit po bilang mga Kristiyano upang hindi po tayo mahulog sa tukso at kasalanan ng ating pong magagawa. At sa gayon ay makapag-ingat po tayo, maihanda po natin ang ating sarili. Okay, inanyayahan ko po kayong magsita yung lahat. Babasahin po natin ang Mateo chapter 4 verse 1 to 11. Salitan po natin itong babasahin, At pagdating po sa 11, sabay-sabay po natin itong babasahin. Sabi po dyan sa Matthew chapter 4 verse 1, na magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. Verse 2, verse 3, at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Verse 4, na magkagayoy, dinala siya ng diablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. 6, Seven, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat di naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. 8, verse 9, at sinabi sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. 10, po, sabay-sabay tayo. Nang magkagayoy, iniwan siya ng diablo at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Dumako muli po tayo sa Panginoon, sa panalangin. Mapagpalang Diyos, sa iyo po namin tinatagubinin ang aming pong mga salita na aming pong binasa mula sa iyo pong mga talata dito sa Biblia. At dalangin po namin na naway ito'y magbigay sa amin ng unawa at kung paano namin, Panginoon, ay mapagtatagumpayan ang tukso ng aming kaaway na diablo. At sa gayon ay hindi po kami maligaw at hindi po kami maging masamang halimbawa sa paningin ng mga tao sa aming kapaligiran. Bagkus ay kami maging isang magandang ehemplo na dapat nilang tularan sa pamagitan, Panginoon, ng aming pagsunod at patuloy na pagsasagawa ng iyong pong mga gawain sa kabila ng mga bagay na dumarating sa aming buhay. Dinadalangin po namin na nawa ang pagkilos ng iyong Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Okay, mag-isip po na po tayong lahat. Si Kristo ay tinukso ni Satanas at nakita po natin na kung paano kumikilos ang diablo. Hindi lamang sa panahon ng ating Panginoong Hesus, maging sa panahon natin ngayon. Sapagkat nakikita na po natin yung kanyang mga sistema, pamamaraan. Napakaganda, yung kanyang mga ginagamit sa paningin
at sa pananaw ng mga tao sa kapaligiran. At kung ating pong babalikan, sa panahon na si Adan at Eva ay nahulog sa kasalanan dahil sa tukso ng dyablo, At gayon din, si Kristo dito ay tinukso, gayon din kaparaanan, sa tatlong bagay, yung pita ng laman, pita ng mata, at kapalaluan sa buhay. Ngunit ang Panginoon po ay nagtagumpay. At dito po, sinubukan po, ng dyablo na subukan na siya ay tuksuhin. Kung ano ang magiging kalalabasan ng kanyang ginawa, At dito po ay makita po natin diyan sa tatlong bagay aking pong ibabahagi sa aking pong pag-aaral. Dito po sa una, yung pag-atake po ni Satanas. Satan's attack diyan sa verse 3. Sabi diyan, at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Ayan, yung unang ikangang binato, pinukol sa kanyang tukso, ng dyablo, patungkol po sa pagkain, dahil siya po ay, masasabi natin, na nag-ayuno dito ng 40 araw at 40 gabi. At dito po ang mapakita po natin yung mga pangunahing pangangailangan, yung basics need ng mga tao. Unang-una nga, yung tahanan, pagkain, at gayon din ang pananamit. At makita rin po natin doon sa ating pinag-aralan ng mga nakaraan kung paanong ipinagpalit ni Esau yung kanyang pagkapanganay sa isang pinggang pagkain. Kita nyo yung mga bagay na ginagamit ng dyablo, yung kung saan ika nga tayo ay mahina. At dito po sa verse 31 ng chapter Matthew 6, 31, 32, kaya sabi dito, kaya huwag kayong, sabi rito, mga balisa na mga sabi, ano ang aming kakanin? O anong aming inumin? O ano ang aming daramtin? Yan po yung kasing pangangailangan, ng tao. At verse 32, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kasi ito yung bagay na pangunahin, sabi natin, binasa natin yung kanina, yung basic need ng tao. At sa panahon natin ngayon, ito rin yung pinagkakaabalahan ng mga tao, di po ba? Na sabi nga natin, yung mga bagay na sarili o personal ay kanyang ipinagpapalit maging sa kanyang karangalan. Makamtan lang niya yung kanyang ninanais. At ito nga po, siya ay tinukso niya si Kristo upang subukin. At kung paano, nakita natin na si Kristo ay sinubok ng dyablo na anak ng Diyos, tayo pa kaya? Na mga Kristiyano. Kaya, nandun yung ating pong pag-iingat. Kasi po sa pangalawa, makita po natin na yung maling katuruan, yung false doctrine. Sa Matthew 4, 5 and 6, sabi diyan, na magkagayoy, dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa verse 6 sabi, at sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo. At aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Ang dyablo, nakita natin, gumagamit din siya ng
salita ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, maraming mga mga bulaang guro na nangangaral, nagbabahay-bahay. At ito yung isang paraan sa buhay natin at makikita natin na kailangan po na tayo ay nakahanda. Na tayo ay merong pamamaraan pag dumating ang mga ganyang mga pagkakataon. Upang sa gayon hindi tayo mahulog sa tukso patungo sa kasalanan. Yan po yung mga maling katuruan. Kasi po, sa panahon natin ngayon, yung mga karamihan ng nagtuturo ay binabaluktot ang katotohanan. At yung bahagi lamang ng kanilang mga aral ang binabasa doon sa mga talata. Wala mismo yung pinaka-konteksto. Dito po sa Matthew chapter 4, verse 6. Ano po nakalagay dyan? Matthew 4, verse 6. Sabi diyan, at sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi rin, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya magbibili ng kanyang anghel tungkol sa iyo. At aalalayan kanya ng iyong paa, ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Ano po ang makikita nating lesson sa bagay na ito, Isang bagay po na magandang isang halimbawa sa mga bagay na ito, yung bagay na alam na natin na hindi pwede nating gawin, ay sinusubukan pa natin. Kung ito nga ay merong bunga. At alam naman natin na kung ano ang sinabi ng Diyos, yun ang mangyayari. Kagaya niyan, dinala siya doon sa taluktok ng dito sa binasa natin, na siya ay magpatihulog. Ngunit, alam niya ng Panginoon yung kaparaanan. Alam niya ang salita ng Diyos. Kaya, bagaman siya ay Diyos, ay hindi niya inahilin tulad o inihambing ang kanyang sarili bilang isang tao. Siya ay nabuhay na maranasan ang lahat ng mga pinagdaraanan ng tao. Kita niyo, di po ba siya ay, ito, sa ating binasa sa verse 3, verse 2, siya po ay nagutom. Nagutom po siya. Iyan yung yung mga dinaranas ng isang tao. Siya ay, hindi lang siya nagutom, di ba? Nauhaw din siya. Siya po ay umiyak, lumuha, napagod. Pero hindi po niya ginamit dito yung kanyang kapangyarihan para maiwasan yung mga gutom o anumang mga sakit na kanyang daranasin. Pwede po, dahil siya ay Diyos, ngunit sabi nga, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. At siya po, ay namuhay bilang isang tao. Kaya nga po makikita natin, mababasa natin na sa kanya pong kalagayan, nung siya po ay nananalangin doon sa Getsemani, at makita niya yung kanyang haharapin na mga paghihirap, sakripisyo, alam niya masakit yun. Kaya po siya ay napaluha. Yung kanyang pawis ay halos parang dugo. Isa pong bagay na atin pong matatandaan, yung mga bagay na yan, at isa-isip natin na ang Diablo ay masigasig sa lahat ng panahon. Lalo na sa kasalukuyan, sapagkat nalalapit na po yung kanyang pagwawakas. At tandaan natin,
Ang diablo, ika nga ay nakalaan na yan sa pagdurusa doon sa impyerno. At ang impyerno ginawa hindi para sa tao, kundi sa diablo at sa kanyang mga alipores na mga demon. O, hindi po para sa atin yan. Kaya lang, naghanap siya ng damay para tayo ika nga ay makasama. Kaya marami ika nga na sa kanya ay susunod. Marami ika nga mapapahamak. Kaya yung atin ay gamitin na natin yung bawat pagkakataon na mapaalalahanan, mabigyan babala ang mga tao sa kabila ng kanilang mga kalagayan na di po tayo tinatanggap, kundi nire-reject. At gayon din, yung binibigay po niya rito ng gantimpala, ito po ay pangsamantalang gantimpala lamang. Diyan sa verse 8, chapter 4, verse 8, tsaka 9, sabi, muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. Verse 9, at sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa sa sambahin mo ako. Bilang tao, nakita niya na ng diablo na maaari ito ika nga ay sumunod sa kanya. Ngunit, hindi po nangyari, no? Hindi po nangyari. Sapagkat alam ng Panginoon kung anong kaparaanan na kanya pong gagawin. At yung napakahalaga sa atin, yung halimbawa na iniwan sa atin ng Panginoon. Lahat ng mga ginawa po niya, kung paano siya nagtagumpay, ay atin pong itong tularan. Kasi ang diablo, nandyan siya. Alam niya na ang mga tao, ang kaisipan, halos karamihan, lalo na nang hindi nakakakilala sa Panginoon, yung mga bagay dito sa mundo. Yung mga bagay dito sa mundo, makita natin, yung kinakaabalahan nila ngayon upang makapagbigay lugod sa mga tao. Kaya nga po, yung kanya pong pag-atake ni Satanas, ay kanya pong tinitingnan kung sino yung mahihina, weak. Yung may mga problema, stress. Sino yung nagugutom. Kita na nga natin kay, di ba? Kay Elias. Nagtagumpay siya sa pamagitan ng kanya pong pangunguna upang ang mga tao ay makabalik sa Diyos, di ba? At ilan yung mga propeta ni Baal na pinapatay niya. Ngunit dahil sa gutom, nakita natin, at sa banta ng kanya, ng kaaway niya, siya po ay tumakas. Yan po maaaring mangyari sa atin. Kaya kailangan po palakasin natin, hindi lamang yung ating physical na katawan, kundi ang ating spiritual na pangangatawan. Kasi apektado po yan, yung ating spiritual na buhay. Kaya nga po, maging tayo, mga Kristiyano, ay mag-ingat sa pakana ng diablo. Marami siyang pamamaraan na maganda sa paningin na pang-akit upang tayo ay mahulog sa kasalanan. Marami po kung ano yung kahinaan natin. Saan ba tayo mahina? Double ika nga na protection natin, yung kahinaan natin. At sa gayon, doon tayo aatakihin ng kaaway. Ano ba yung kahinaan natin? Ipanalangin natin na tayo ika nga ay lumakas sa bahagi na yun at makatakas sa tukso ng diablo. At pangalawa po, yung depensa ni Kristo, yung Christ defense. Ano po ba yung ginawa niya? At dito po sa Matthew 4:1, makita po natin, ito yung pinangunahan ng Banal na Espiritu. Kita nyo, may gabay, guide, ang Banal na Espiritu sa kanya nung siya ay naroon sa ilang. Sabi diyan sa Matthew 4:1, na magagayong inihatid ng Espiritu Santo sa Jesus sa ilang upang siya ay tuksuhin ng diablo. At sa gayon, doon tayo aatakihin. Ano ba yung kahinaan natin? Ipanalangin natin na tayo ika nga ay lumakas sa bahagi na yun at makatakas sa tukso ng diablo. At pangalawa po, yung depensa ni Kristo, yung Christ defense. Ano po ba yung ginawa niya? At dito po sa Matthew 4:1, makita po natin, may gabay, guide, ang Banal na Espiritu sa kanya nung siya ay naroon sa ilang. Sabi diyan sa Matthew 4:1, na magagayong inihatid ng Espiritu Santo sa Jesus sa ilang upang siya ay tuksuhin ng diablo.
Kita nyo, no? Para tuksuhin ng Diablo. Talagang daraan siya sa ganong kalagayan, ano? At sa Luke 4:1, sabi diyan, at si Jesus na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang para subukin, i-tempt ng Diablo. At dito po makita natin nung naroon siya sa bundok, ano po ba ginawa niya? Walang malinaw pero isang bagay sabi rito, siya ay nag-ayuno ng 40 araw, 40 gabi sa ilang. Ano sabi diyan sa sa Matthew 4:2. Sabi rito nang siya ay makapag-ayunong 40 araw, 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya sapagkat siya'y tao Kaya siya'y nagutom Ganun din yung kay Esau, di ba? Kaya niya ipinagpalit yung kanyang pagkapanganay Gutom siya Sabi niya, mamamatay ako kung hindi ika nga ako makakain. Parang ganun ang sitwasyon, ni Esau sa pagkakataong yon. Kaya kailangan kong kumain. Kahit na ika nga, ipagpalit ko, ipagbili ko yung aking birthright. Sabi niya ganun, yung aking pagkapanganay. Ganyan ang tao po. Ganyan ang tao. Pangalawa siya ay nanalangin sa Diyos. At tandaan po natin, sabi diyan sa Luke 6, verse 12, sabi diyan, at nangyari ng mga araw na ito, siya ay nasa bundok upang manalangin at sa buong magdamag ay nanatili siya sa pananalangin sa Diyos. Yun yung kanyang kalagayan. Kaya nga po napakahalaga sa atin ang panalangin, di po ba? Sabi ni Pablo, tayo manalangin ng walang patid. Kaya mahalaga po yun sa atin. Ano man yung gagawin natin, maging sa isipan lang natin, tayo ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Huwag natin ika nga panghawakan yung ating karunungan, kaalaman. Hindi po ika nga yun makakasapat. Kundi kailangan po natin ang gabay mula sa Panginoon upang tayo kanyang palakasin sa ating espiritual na buhay. At tandaan po natin, kalakip ng pag-aayuno ang panalangin. Magkasama po yan, Pag nag-ayuno, bakit ba tayo nag-aayuno? Bakit tayo nananalangin? Kapag mayroong isang bagay, na hinihingi tayo, sinasagawa po natin yan. Lalo na yung sa mga gawain ng iglesia. Humingi po tayo ng kalakasang espiritual para sa haraping mga ministeryo. Dito po magsisimula pa lamang ang Panginoong Hesus sa kanyang ministeryo, sa pangangaral, pagpapagaling. At sabi nga po dyan sa Matthew, ito po yung kanyang depensa sa verse 4. Matthew 4, verse 4, sabi diyan, dadapat siya'y sumagot at sinabi na susulat hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya napakahalaga na meron tayo ikang alam na nakatago, nakaimbak sa ating puso't isipan sa sandali ng pangangailangan natin. Magagamit po natin yon. Verse 7, sabi diyan, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tuksoin ang Panginoon mong Diyos. Ayan po. At verse 10, na magkagayon sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kaya wala pong ikangang nakalusot na tukso ang kaaway, ang Diablo. At sa atin po, maaaring dumating yung mga pagkakataon na ganyan. Kaya po ang ating pong panlaban, ano ba kailangan nating gamitin? Panlaban sa Diablo. Sabi po dyan sa Ephesians 6:13 at saka 17, sabi dyan, dahil dito, sabi, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos
upang kayo'y mga katagal sa araw ng masama. At kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Ngayon, kailangan po natin yung full armor of God, buya mula sa ating ulo hanggang sa ating paa. Kompleto yan. At sa verse 17, yung bandang dulo, sabi rito, at ng tabak, sabi rito, ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Kaya hindi nawawala po ang salita ng Diyos sa ating pong pamumuhay. Bilang mga Kristiyano, ay ito yung kailangan natin. Lalo na kung tayo ay humahayo. May mga tao dyan, magtatanong, ganito, ganyan, o meron silang mga katuruan, maipapaliwanag natin at maitatama natin yung kanilang mga maling kaisipan o kaalaman. Kailangan po natin ay maging kabisado ang aral mula sa salita ng Diyos. Kaya nga po yung ginagawa ni Pastor, di po ba meron tayong Sunday School. Mahalaga po yan. Kumbaga sa ating katawan, para tumindig tayo, yung ating backbone, para ika nga tayo ay tumigas sa mga aral na tama. At kung dumating man yung mga maling mga aral o mga ngaral, maitatama po natin sila. Kaya nga po, napakahalaga yan. Hanggat maaari, patuloy po tayo makinig, hindi lamang sa mga mensahe, paglinggo o Miyerkules, kundi yung mga iba pang mga aralin katulad ng Sunday School. Ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa atin sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Isa na nga dito ang paghahanda sa atake ng diablo anumang oras sa ating buhay. Kasi ang kaaway natin, ika nga ay parati yan, ika nga naka-alerto, para tayo ay ika nga ay sakmalin. May makakita natin dun sa 1 Peter, parang leon daw yan, na nag-aabang ng masisila. At kung tayo ika nga mahina, physically, spiritually, o may mga problema, yan yung time na kanyang pagsakmal. At yung pangatlo po ay yung pananagumpay, Yung pananagumpay ni Kristo. Christ victory, Sa verse 11, Matthew 4:11, sabi, na magkagayoy, iniiwan siya ng diablo, at narito, nagsidating ang mga anghel at siya ay pinaglingkuran. Ito po nyo, Ang diablo ay lumayo dahil wala siyang magawa kung paano ika nga niya matutukso, mapababaksak ang Panginoong Hesus. At sabi nga po sa verse 7, James chapter 4, verse 7, sabi rito, pasakop nga kayo sa Diyos, dadapat magsisalangsang kayo sa diablo, at tataka siya sa inyo. Hindi natin nakakita ang diablo, di po ba? Spirit yan, Hindi natin kayang labanan yan sa ating sarili. Ngunit, nariyan ang Panginoon. Nariyan ang salita ng Diyos. Ito yung ating panghawakan. Ganyan po ang kaaway. Masigasig yan. Lalo na ngayon, double time. Ang kanya pong ginagawa sa pang-aakit at pagdadala ng tukso sa mga tao. Kaya tayong mga Kristiyano dapat maging ikangang ay laging handa. Sabi nga, mga buyat tayo, sabi dito sa sabi dyan sa 1 Peter, 5:8-9, sa verse 8, sabi nga, kayo maging mapagpigil. Kayo maging mapagpuyat. Ang inyong kalabang diablo, na gaya ng leong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Kaya kung kakamali tayo, ika nga sa ating pong paglakad bilang mga Kristiyano, lumilis tayo ng direksyon, alam po ng kaawayan kung ano po yung mga pinagagawa natin, yan yung kanyang gagamitin para tayo ay mabaksak sa ating pong pananampalataya at hindi tayo maging kagamit-gamit
magiging kasiraan tayo. Lalo na sa ating pong tahanan, sa iglesia at mga kapitbahay. Kaya po, tandaan natin yan, ano? Kaya maging mapagpuyat tayo, magpag-ingat sa bawat oras, sandali ng ating pong pamumuhay. At hindi tayo mahulog sa pakana ng kaaway na dyablo. At pangalawa, yung pinaglingkuran ng mga anghel. Ano? Kita nyo, no? Matapos yung ikangang pakripisyo, 40 araw, 40 gabing, hindi pagkain. Ngunit, natagalan po niya yun. Ano? Natagalan po niya yun. At siya nga ay nagtagumpay doon sa mga palaso ng kaaway na dyablo, yung mga tukso. At tayo man, ano, ay makakaiwas din. Tularan lang natin yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. At sabi nga ay sa verse 11, sabi diyan, nagsidating ang mga anghel at siya ay pinaglingkuran. At maraming beses, ano, na ang dyablo ay gumawa ng paraan upang si Jesus ay mapatay. Di po, mula sa kanyang baby, pagka panganak, hanggang sa kanyang pagtuturo, gusto siyang ihulog doon sa bangin. At nung siya dumating doon sa krus ng Kalbaryo, namatay, marahil natuwa si Satan, ano? Kasi yun yung hinahangad niya eh. Pero hindi niya alam. Yun ang dahilan kung bakit naparito si Kristo upang ialay yung kanyang buhay para sa kapatawaran ng marami. Kaya, maaaring tinuturo niya yung krus ng Kalbaryo na yun. Kung hindi dahil dyan, ako'y panalo. At hindi niya alam, ang Panginoong Hesus ay nagtagumpay. Ano? Natuwa ang dyablo sa kanya pong pagkapako, pagkamatay sa krus. Ngunit ito pala yung kalooban ng Diyos Ama. Kaya po sa ating mga mananampalataya, kung tayo nga ay ligtas at matapat na Kristiyano, at patuloy natutuksuhin at uusigin ng dyablo. Tandaan natin yan. Yun yung kanyang mga, mga tinutukso. Yun yung kanyang ikangang pangunahing mga ginagawa, yung mga aktibo sa gawain. Kaya, ingat tayo at alamin natin na yan ang pamamaraan ng kaaway. Ang kailangan natin, maunawaan natin yung halimbawa na ginawa ni Kristo, kung paano siya ay gumamit ng salita ng Panginoon, at kung paano siya nagdepende sa Espiritu, kung paano siya ay nakipagbaka, hindi baka na laman at dugo, hindi. Sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya tayo po, mga mananampalataya, asahan natin yan na tayo ay pag-uusigin at tutuksuin ng dyablo, samantalang tayo ay narito pa sa ibabaw ng lupa at ginagawa ang kalooban ng Diyos. At kaya po sa ating pagtatapos, tandaan po natin na si Satanas ay tunay na masigasig, lalo na sa ating kapanahunan, sapagkat malapit na ang kanyang wakas, kagaya na banggit ko kanina. Kaya nga po, doble kayod siya upang ang mga Kristiyano ay maibaksak niya sa pamamagitan ng magagandang pang-akit ng mundo at hindi maging epektibo sa larangan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Pangalawa, gumagamit siya ng maraming pamamaraan, maging mga false teacher, di ba? Ginagamit niya yan. Gumagamit siya ng relihiyon, politika, para mahadlangan ang gawain ng Diyos. Noong pa man, bago pa lang dumadami ang Kristyanismo, yan yung nagiging sanhi, yung mga pag-uusig ng mga mananampalataya. At pangatlo po, tularan natin ang Panginoong Hesus sa mga depensa na ginamit niya laban sa dyablo.
Pinalakas niya ang kanyang espiritu na espiritual na buhay sa pamagitan ng panalangin. Humingi siya sa Panginoon Diyos ng kalakas upang sa kanyang haharapin. Kasi talagang nung siya ay nagsimula, napakaraming mga pinagdaanan siyang mga sakripisyo at paghihirap hanggang siya ay humantong doon sa krus ng Kalbaryo. Ngunit, siya ay nagtagumpay sa lahat ng tukso ng dyablo. At ito yung ating magiging pamantayan sa ating buhay. Kaya nga, tingnan natin, looking unto Jesus. Yung kanyang mga halimbawa na iniwan sa atin, yun yung ating maging pamantayan. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Banal, muli kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito sa iyo pong pangunguna sa aming pong gawain, lalo na sa pag-aaral ng salita. At dalangin nga po namin, Panginoon, na naway sa lahat ng oras, sandali, kami po ay nakahanda. Dumating man ang anumang tukso ng kaaway, ang dyablo, ay kami po ay makaiwas at maging matagumpay, Panginoon, sa kanyang mga pamamaraan. At amin pong buhay ay tunay nga na maging suko sa iyo pong harapan at patuloy, Panginoon, nakikipag-ugnayan sa iyo, humihingi ng lakas, magitan ng panalangin, at sa gayon ay kami ay magkaroon ng patuloy na biyaya sa aming pong pananampalataya, sa aming Panginoong Hesus. Hindi po kami tumalikod, bagkus kami ay maging kagamit-gamit. Anumang mga pagsubok, anumang mga tukso ng kaaway, kami ay makapagpatuloy. At aming maisagawa ang lahat ng ito, at kami po ay magkaroon ng patuloy na biyaya na aming magawa ang iyo pong kalooban sa lahat ng aming pong natitirang oras buhay dito sa lupa. At maging magandang halimbawa ng mga mananampalataya saan man kami ay naroon. Kami nga ay maging isang ehemplo, halimbawa na kanila pong sundan. At lalo na sa aming mga kasambahay na wala pang pagkakilala sa iyo, ay patuloy, Panginoon, ang dalangin ko na sila man, Panginoon, ay amin pong makasama, hindi lamang dito sa ibabaw ng lupa, kundi maging sa iyong kaharian. Maging ang bawat isa sa amin, ang aming pong mga mahal sa buhay, Panginoon, aming pamilya, aming kamag-anakan. Bigyan kami, Panginoon, ng lakas at tapang na aming mahayag ang katotohanan, lalo na ang ebanghelyo ng kaligtasan. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga natirang oras at patuloy na ikaw ang may taas sa aming kaligtasan. Lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po idadako sa ating pagbibigayan. Sabi po dyan sa Lucas, chapter 6, verse 38, "Mangagbigay kayo at kayo ay bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin." Tayo po'y manalangin. Pagpalang Diyos, kami po muli ay dadako sa aming pagbibigayan. Dalangin nga po namin na naway ang aming pong maipagkaloob ay patuloy na magamit para sa iyong gawain sa lugar pong ito. At kung saan, Panginoon, kung saan ay wala pa na Kristo na naghahari, Panginoon, sa buhay ng mga tao sa mga liblib na lugar. Dalangin ko po na pagpalain po ang bawat isa at patuloy, Panginoon, na maibigay po namin ang iyong bahagi sa aming tinatangkilik at patuloy kami, Panginoon, na magkaroon ng kagalakan sa aming pong pagkakaloob sa oras pong ito. Lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po yung magpasalamat. Salamat, Panginoon, sa nalikom na salapi at dalangin po namin
na patuloy, Panginoon, na kami po ay makapagbigay tulong, Panginoon, sa iglesia, sa aming pong ikapu, tithes and offering, at sa gayon, Panginoon, ay maging bahagi po sa ikalalago ng iyong gawain upang maabot pa ang mga tao kung saan, Panginoon, ay hindi pa nakakapakinig ng iyong pong mga salita. At bigyan mo kami ng patuloy na kalakasan, kalusugan sa aming pisikal na pangatawan upang aming masagawa, Panginoon, ang aming mga tungkulin, gawain sa araw-araw at patuloy, Panginoon, maging matapat sa lahat po ng aming gagawin. Ang lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Muli po ay tayo po'y magsitayo at tayo umawit muli sa ating Panginoon. Ating awitin, Change My Heart, O God. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. You are the pattern, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. At muli po ay ating tawagin si Brother Conrado Castillo para sa ating panalangin. Tayo po ay magpasalamat. Mapagpalang Diyos na aming Ama na nasa langit, salamat po sa gabing ito na binigyan mo po muli kami ng pagkakataon na makadalo sa aming pong panambahan sa gabing ito. At sa gayon ay amin din pong malaman ang iyo pong mga salita na siyang nagbibigay kalakasan at patuloy na karunungan upang sa gayon ay hindi po kami madaya ng mga maling katuruan, gayon din ang pagkilos ng aming kaaway na dyablo sa kanyang pong panunukso upang kami ay mahulog sa kasalanan. At dalayan nga po namin na naway, patuloy na kami ay maging maingat sa aming pong pamumuhay sa araw-araw at hindi po namin makaligtaan ang pagdulog sa iyo pong paanan sa lahat ng oras ng aming buhay na amin po itong may pagkatiwala sa iyo. At sa tuwin ay kami ay manalangin ng walang patid sa lahat ng bagay na amin pong gagawin, ay nakakatiyak po kami na ang kalooban mo ang siyang masunod sa aming buhay. At muli, Panginoon, sa amin pong pagsama-samang panalangin sa gabing ito, ikaw po ang tumugon sa bawat karaingan ng bawat isa. At maging sa amin pong pansamantala paghiwalay, ikaw po ang manguna hanggang sa aming mga tahanan na kami po ay ligtas na makarating
at patuloy, Panginoon, na amin pong ipagkaloob, pagkatiwala ang aming mga sarili sa iyo pong kaluwalhatian. Lahat pong ito ay aming tinatagubilin at pinasasalamatan po sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen.